Kini siya usa ni siya ka vlogger. Grabe ni siya magtamas-tamas ni Squan kang Father Darwin. Grabe yun. Kung makakita pa lang mo, basig makaingon mo sumpagong kung nagmakita nas personal. Daghay nagdumot, ani. Kay Ultimo Santo Papa, gibinuangan po ani. Oh. Napag yung isa ka pare dito sa Davao, nga iyang birahan pod. Si Father Dron. So, siya na'y musulti kung giunsa siya ni Father Dron, nganong nagkatoliko siya. So, atong i-welcome si Bro Amik Taglinaw. Maayong gabi sa tanan. Ako nalipay nga diin ani ako karon diri sa inyong atubangan. Nitindog wala mo ingon nga nitindog ko diri kay mag-public apology. Ni ani ko diri tungod kay kauban ako ninyo karon. Sa dili pa ko moadto sa unahan sa ako na conversion story, mubo lang ni mga 15 minutes ra gid ni siya kay ang musulod sa ako amo kabat og 3 ka oras iya ha. Nihangyo siya nga mubo ara kay 3 ka oras ning ako mao na nga, pero joke na ito ha, dili ito 3 ka oras, isa ra. Usa ko ka 7th day Adventist, ako di ay si Amik Taglinaw. Ang tinuod na ko nga pangalan, Jeremy. Nangutaan ako sa akong mama, ngano nga ang akong pangalan, Jeremy, nga pambabae man na. Ingon man siya nga, mauman ang nasabutan namo sa imong papa, Jeremy imong pangalan. Ingon ko nga, tawgon ko dito sa eskwelahan, Jeremy, niya ang akong classmate babae, Jeremy, lingi-lingi mi kung kinsa among gitawag sa maestra. Ingon man siya, mas arang-arang lang siguro na nga imong pangalan kay nagsabot braba mi sa imong papa kung dili man gani Jeremy imong pangalan Constancio. Ingon ko mas arang-arang lang po siguro ang Jeremy siguro. Mao nga natawag ko nga usa nga 7th day Adventist o gitawag nga Sabadista. Kinsa may Sabadista diri sa inyo? Wala. Ako ra. Uy. Sultian ta mo. Daghan nga Katoliko ang nahimo nga Sabadista. Pero ang Sabadista nga nahimo nga Katoliko, ako ra. Uy. Gansik ay ta ba? Ano? Naglatay sa akong kaugatan ang dugo sa pagka-Sabadista. Unsa man ang doktrina sa mga Sabadista? Musimba kada Sabado, tibuok adlaw. Dili mukaon og karne sa baboy. Dili mukaon og isda nga walay kapay o walay hingbis. Mga kinhason, dili mi mga ana. Bawal na sa mua. Pero tiil sa manok kay naay hingbis, pwede. Joke ra. Mao na nga sa akong pagka-Sabadista, nahimo ko nga assistant sa usa ka liman or gitawag nga evangelist. Ang akong papa evangelist. Pero dili siya sa kanang mag house to house bitaw nga mag Bible study. Evangelist siya sa gitawag og literature evangelist. Kanang mamaligya og mga libro. Mao na ang trabaho sa akong papa. Hangtod karon, duha na lang ka tuig, mo retire na siya. Mao na nga sa akong pagka-Sabadista, mag-uban-uban ko sa liman kay ang kauban nako nga liman dili naman kay ka balumubasa. I mean, dili na makaklaro ba kay hanap na. So, sa akong pila ka tuig nga pag-uban-uban sa liman, aron nga ang mga Katoliko among danihon pagka-Sabadista. Ngano nga sa Katoliko ra man gyud may mo ganahan mo dani. Dili man mi ganahan dito sa mga saksi ni Jehova. Musukol man, daghan may ilang memorize nga mga bersikulo. Dito po sa kanang Iglesia ni Cristo, mao gihapon, dili may ganahan dito kay magdebate man. Asa may ganahan? Dito sa mga Katoliko. Kay ang Katoliko nagpitok-pitok ra ang mata kung imo nang adtuon sa balay. Tinuod dili. Amo nagingon ha, dili ako. Ganahan may sa Katoliko kay pag ora bitaw no? Ana-ana ra ba? Mao nagaganahan me. Isa pod na mga ganahan sa mga Katoliko, kana bitang Katoliko nga wala makaila sa kura paroko. Kinsa may wala kaila diri sa inyong kura paroko? Uy, bot pasabot nakaila mo tanan. Karon kay nakailaman mo, dili mo subject sa mga Sabadista. Kay nakailaman mo. Ngano nga ganahan man mi sa wala makaila sa kura paroko? Bot pasabot inactive. Wala na siya simba-simba kay wala man makaila. Wala gani makaila kay sa minister. Mao na ang among ganahan.
Pag adto namo dito sa balay, maingon day may, tatay, nanay, maayong buntag, maayong udto. Uy, unsa may ato? Naami diri kay magmensahe mi sa pulong sa Ginoo. Mao nang among entrada. Unya, moingon dayon may, naa mo'y Biblia diha tay? Naa mo'y Biblia diha nay? Naa. Ako haon dayon Biblia dito sa kanang baol. Pagkuha sa baol, naputos og abog. Ana-ana dayon. Bot pasabot pila na katuig nga wala gibasa. Kay kung gibasa to hinlon ta to. Nya ingnon dayon namo, basaha diha nay sa imo nga Biblia. Exodo 20 bersikulo 8 paingon sa 10. Sa unom ka adlaw magtrabaho kamo, sa ikapito mo pahulay. Ang adlaw ipapahulay, ikapitong adlaw baya kay sa semana kay Sabado. Moingon dayon ang tiguang, bitaw no? Ngano nga wala man nagitudlo sa among pare? Agoy ang pare pagibasol. Nay, basaha diha sa Levitico 11:7. Nag-ingon, ang baboy kay pikos ang kuko. Dili kamo magkaon kini, kay mahugaw kini alang kaninyo. Nay, unsay mabasa diha nay? Sa baboy? Mahugaw dong. Ngano nga wala man nagitudlo sa pare? Agoy ang pare na mo'y gibasol. Kay wala man magbasa og Biblia. Mao nagaganahan kami nga mga Sabadista nga sa mga Katoliko kay tagsa ra in taon mo basa og Biblia. Paglabay sa mga panahon, ako nang dalion kay halawom ng gabi naghimo ko og Facebook page. Na si ate niingon nga ni siya nga follower daw kuno niya. Naghimo ko og page nga sukdanan sa kamatuoran. Gihimo na ako ang Facebook page aron nga sa pag-atake sa mga Katoliko. Walay lusot, pare, mga Catholic faith defender, bisan gani ang Santo Papa, akong dauton, kay naa sa among pagtulunan nga ang Katoliko, ang Santo Papa, mao ang marka sa mapintas nga mananap, nga mao ang 666. Gidaot na ako ang Katoliko, kay nagtuuman ko nga ang among relihiyon, nga Seventh-day Adventist o Sabadista, mao ang tinuod, nga gitukod ni Lord Jesus Christ. Apan sa dugay na ako nga pagdebate-debate, ang una nga nag-speaker ganiha dire si San Pablo Alima, nagdiskusyon mi ana. Ang ikaduha nga nitindog si Brad Rosby, nagdiskusyon mi ana. Apan nagansi ko sa ilang mga nga katarungan. Walay lusot. Santo Papa, bisad kinsa diha akong dauton. Ang mga santos kana si Mama Mary, allergic kay mi ana. Kabalo mi nga si Mama Mary inahan ni Jesus. Pero dili mi mutuo nga siya inahan sa Dios. Ana ba? Mao na nga sa diha nga nagkatoliko nako, akong nasabtan nga dako di ay og kalambigitan si Mama Mary sa kaluwasan. Wala man si Jesus nahulog nga miingon ang Ginoo nga Maria na ang bata alimahi. Wala. Gibuntis siya sulod sa siyam ka bulan. Dako og kalambigitan si Mama Mary sa plan of redemption. Og sa dihang akong nadiskubrihan nga ang Katoliko mao di ay ang nag-compile sa Biblia. Without Catholic there is no Bible. Palakpakan nato ang Ginoo. Akong nadiskubrihan nga ang Katoliko di ay mao ang naghimo sa Biblia. Ang nagtapok ana aron nga mahimo nga Biblia. Bisan og sakit para sa kuha, akong gibiyaan ang akong naandan nga sikta nga mao ang Seventh-day Adventist. Gani sa akong paghawa, daghan ang mga panamastamas, daghan ang sa social media. Gibas ko og maayo, giingnan ko nga si Amek nagkatoliko ra na kay gitagaan og bao-bao. Tinuod man nga na ako'y bao-bao. Pero wala to gihatag sa Katoliko. Si Amek nagkatoliko ra na kay gihatagan og kwarta, gihaylo og kwarta pagkatinuod, pagkanindot unta kung tinuod. Ngano man, gitagaan og kwarta, gitagaan og bao-bao, naa pa yun sa Katoliko nga mao ang gitukod ni Kristo. Palakpakan natong Ginoo. Mao na ang pangdaot sa kuha sa akong mga kaubanan nga gibayaran kuno ko og kwarta apan dili man na siya tinuod. Kinsa man tawon mo bayad og wala may doktrina sa Katoliko nga mangdani og gikan sa gawas nya bayaran og kwarta. Wala may ingon ana. Mao na nga bisan ang ako mga ginikanan
Pila may kasimana nga wala tarong nga relasyon. Dito sa simbahan, ang ako mga ginikanan, gichismis, sulod sa simbahan, giingnan. Giunsa man na nimo pagpadako si Amik? Ngano nga nagrebuilde man na? Nagrebuilde daw ko kay nahimo ko nga Katoliko. Mao na nga naluoy ko sa akong mga ginikanan. Pero bisan og sakit, gibiyaan ako ang akong pagkasabadista. Nawad-an ko og mga amigo, katong mga close na kong mga amigo, nawala to apan ang Ginoo maayo kaayo kay naa siya gipuli nga mga amigo nga maoy nag-amuma kanako karon gipangga hulip kadto sa mga amigo nga ribiya kanako. Palakpakan nato ang Ginoo. Mao nga sa akong pagkalinghod sa pagkakatoliko ako malipayon kanhe SDA vlogger nga sige og atake sa Katoliko. SDA vlogger nga nagpanamastamas sa Santo Papa karon usa na katig panalipod sa atong simbahan. Palakpakan nato ang Ginoo. Niadtong Pebrero 8 karon lang nga tuig, isa lang kabulan atong ning adlaw, nabunyagan ko dito sa Bayugan City. Palakpakan nato ang Ginoo. Kinsa nagbunyag sa ako? Mga tanong mo kinsa nagbunyag? Si Father Darwin Gitgano. Gi-special ko og bunyag, giadtuan ko sa Bayugan. Ang pare nga ako nga ginaatake, ang pare nga ako ginabiay-biay, tawgon lang kay na ako Manong Darwin. Apan mo gigamit sa Ginoo nga instrumento aron ako mabunyagan. Palakpakan nato ang Ginoo. Mga karon sa akong pagka-Katoliko, sa linghod na akong magka-Katoliko, akong gisaad sa Ginoo nga katong akong mga kasaypanan nga akong nabuhat kaniadto, ako tong bayaran pinaagi sa pagserbisyo kaniya sa pagpanalipod sa atong simbahan, tali sa pagpangatake sa uban nga mga sikta. Mao nga karon sa dili pa ko moingkod naay akong ikabilin nga talambagan sa inyo ha. Inyong panggaon ang atong nga kura paruko, ang atong nga pare. Dili nato ang pare, dili nato libakon. Kaysa una sa sabadista pa ko, makadungog ko sa pare. Libak-libakon ang pare ba? Nya, gilibak ang pare, nya wag gani kaila kasi tinod nga pangalan. Maingon nga, kinsa may inyong pare diha? Ako mo tanaw kasi pangalan sa inyong pare. Ambot dako matugtian. Ana ba? Ato tumputot man to nga pare. Ana ba? Atong panggaon ang atong nga kura paruko, ang tanan nato nga mga pare. Kay sila maoy sugo sa Ginoo nga mo'y muamuma kanatong tanan. Sa dili pa kumingkod, last na lang, naay ibilin nako nga sitas gikan sa Biblia nga mabasa sa Pinadayag 3:11 nga nag-ingon, sa dili madugay ako moabot, kupti pag-ayo ang inyong nabatunan aron nga walay makaagaw sa inyong purong-purong. Mangliki man ang kalibutan, kuptan nato pag-ayo ang atong nabatunan. Kining atong pagkakatoliko, mao kini ang atong nabatunan. Kuptan nato kini hangtod sa pag-abot sa katapusan sa gutlo sa atong kinabuhi. Daghang salamat, maayong gabi, Gigagit, Surigao del Norte. Daghan kayong salamat, Bro Amik. Saksi ni Jehovah, born again, 70 Adventist, unsa kay sunod? Iglesia. So, adisir pa na ako na siya ipaila-ila. Ako sa ni kuha ng iyang libro, iyang gihimo, Larawan o Purgatorio. Kinigihimo na niya kay wa man lagi sweldo lagi ning kuan lagi kini mga lagad tas Ginoo. So aron makakita pud siya ato pong tabangan pod kay aron na po income ug na po tay ipa kuan sa iya. So kining larawan o purgatorio mabasa nimo diha ang pagpangatake sa laing sikta ug naapod ang tubag. Kini siya 100 pesos ni siya. Karon kay na may larawan og purgatorio. Ang diri pod gi-English naman pod niya. Purgatory sunod salvation in general. Tag 50 ni siya.
ang ikatulo, unsa gali tema na to karong 2025? Ang Pilgrims of Hope. So, tag 50 po ni siya. Alas 8:38 na raba. So, ato na ni siyang ipaila-ila. Sige. Ganina, saksi ni Jehovah, born again, Seventh-day Adventist. Karon, hapit niya, nasudlan ang tanan reliyon. Atong i-welcome si Bro Rolando Lagulaw. Daghang salamat, Brad. Maayong gabi sa tanan. Ingna ang inyong tapad, okay pa ba ka? Ingna. Unya pikpikang abaga. Unya baslig pikpik, kay basig mamikpik kay. So, dili na ako taaso ng akong testimonial catechism. Kinsi katuig ko nga animism. Pasado ko sa tanang ritual sa animism. Usa katuig ko nga nagtuon sa Iglesia ni Cristo. Usa katuig ko nga nagtuon sa Saksi ni Jehovah. Usa katuig pod sa Adventista del Septimo Dia. O katapusan ang akong first year college dito sa University of Mindanao. Usa katuig ko nga born again Christian Victory Chapel. So 19 katuig nga dili ko active sa Katoliko. Mga misyonaryong pari sa amo ang Carmelite order kanang quantity man gud ang ila. So pag-abot sa area mamunyag kay religious man sila. Pero ang humagbunyag dili pareha karon nga evangelize gyud. Mao na nga didto. O dili lang kay bunyag sa alibisi mga akong nadawat, kung dili nahimo pagyud kong hawodon sumusunod sa lidsidan. Usa ko ka manubo tuod. Usa ka manubo nga gidivert nako ang Ginoo nga nahimo na siyang magbabadya, nag-ampo kito magbabadya, na pamadaan to magbabadya ang kandan pagpamakot. Ug ampo kito magbabadya, paminugi magbabadya ampo ko ikaw. So nahimong kauban sa mga converted kay duha may term namo ang baptize nga ni suroy-suroy sa laing pundok unya mo decide nga mobalik gitawag namo nagreverted leader. Pero kung inborn pareha nila ni Brad Amik, Brad Paul, converted yun sila. So nabunyagan sila nga dagko na. Mao na nga sa nagkadaiya nga mga pundok sa animism, wala magyoy involvement og salapi. Ang akong pagkaon, ang among pagkaon sa tanan. Bawal sa mga espiritu sa lasang. Nga imong ipamaligya ang mga babuyhas. Ipakaon na nimo. Kay tanan nga mga espiritu nga naa sa lasang, sa dihang nabaptize ko niya ng animism, naana sila appearance, murag physical, pero dili sila, mga spiritual sila. Kaila ko sa tanang pangalan sa mga espiritu nga mo claim sa mga kahayupan bisan pa sa mga bulawan dito sa bukid sa San Francisco. So ang unang higayon nga nakadungog og pulong sa Dios nganong usa ka tuig man ko sa iglesia. Tungod kay nga akong angkol usa siya ka pangulong diakono sa Iglesia ni Cristo. Dito ko nakadungog og pulong sa Ginoo sa mga ngabil sa ministro sa Iglesia ni Cristo. Walay lain kung dito ka niini nga pundok nga maluwas. Mateo 16:18. Ug ako magaingon kanimo nga ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw niining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Unsay gitukod? Iglesia. Kinsay nagtukod? Si Kristo. Pangutan unato ang Roma 16:16. Magpangamustahay kamo sa balaan nga halok. Nangumusta kaninyo ang tanang mga iglesia ni Kristo. Nag-ingon bag iglesia Katolika? Nag-ingon wa? Wala. Nag-ingon bag iglesia Pilipina independente ang Biblia? Wala. Nag-ingon bag Baptist? Wala. Nag-ingon bag Sabalista? Wala. Ang giingon sa Biblia, iglesia ni Kristo. Dito na ako ni nadunggi.
nga daw kalayo nga diin nakaingon ako kinidi ay ang pundok kay sumpayan man na sa ministro, ipangkarga man na mga Katoliko, panghakutol man na dito sa simbahan, ilahi ang lalaki ug babae sa ilang mapamahayag. Unya moingon ang ministro, kinsay pagaluwason. Pangutan unato ang Efeso kapitulo 5 bersikulo 21 ngadto sa 23. Maingon nga ang bana mao ang ulo sa asawa, si Kristo mao ang ulo sa iglesia, ang iglesia mao ang iyang lawas ug ang iglesia mao ang iyang pagaluwason. Maayo kay muwali ang ministro. Sa ato makinsang maluwas iglesia. Mangutana sa tanan nga nangapil, gusto mong maluwas? Ang hansa po ng mga Katoliko musimbalag birisan tuwa pagmisa, gusto gawas, balhin kamo sa iglesia ni Kristo kung gusto kamong maluwas. Mao nang mahibaw na lang kita nga daghan na gipang sawsaw sa suba og adunay doktrina nga pagtinabangay sa iglesia ni Kristo. Kung empty-handed ka nga moabot sa usa ka lokal, dili ka pasagdan sa mga igsoong iglesia ni Kristo. Kung wala kay pagkaon, tagaan kag luna nga imong katikaran, ang imong mga igsoong nga iglesia ni Kristo, mutabang kanimo hangtod ikaw makaharvest. Naaba na sa Katoliko. Naay mga punto sa diha nag-journey ako sa nagkadayang pundok sa mga butang, mga pagtulunan nga usahay, kanindot niini kung anaa kini. Sa saksi ni Jehovah ang pinakabuutan. Nganong nagtuon man ko sa saksi, tungod kay ang ilang ansyano ni Brother Paul San Pablo Alima, ako mismong lulo. Mao na nga pinakabuutan ang mga tao ang saksi ni Jehovah. Maglakaw-lakaw kana sila uban sa kabuutan, nga magsuroy-suroy manakasaka sa kabalayan, manghatag og magasin. Kanang ingon ini ba? Gipatay na lang hinuon. Tungod anang magasin. Pamphlets na mislead. Mao na disgrasya dito sa among dinhi man dito napita. Tungod anang word nga magazine na mislead og diha niyan wala gibisyo ang mga saksi ni Jehovah. Gipuy-an nila ang ilang nabasa. Unya ang requirements giinan ko ni Lolo di ay Biblialan. Basahan na tanan. Nindot ang saksi kipahurot og basa ang Biblia. Mao nang kadtong libro sa saksi nga gihatag ni Lolo sa ako, walay pahina nga wa na ko basaha. Kada tuig bahuman, kada tuig bahuman. Magbalik-balik na lang. Unya nindot kaayo kay bisag mangaon mag Bible study ang mga saksi ni Jehovah. Sa pirmero nakaingon ko kadugay pud mangaon ni mga bugnaw na ning sabaw, pero mao mailang pattern. Nga mag Bible study gyud kada pangaon. Mga buutan sila. Ang ikatulo kining Adventista del Septimo Dia nga mao ni nga pundok ka ako naagian nga pagkadaghan ang ginili. Unya ang pagsimba magsugod ka na ang preparation sa Biyernes sa hapon. Unya tibok adlaw sa Sabado. Daghan ang mga ceremonial laws nga ilang ginili. Pagdili sa pagkaon og karne. Pagdili sa pagkaon og way mga himbis. Dili nako taason ang ending nako sa Adventista kaya ako mga auntie gilutuan nako silang isda sa bato. Akong gilamasan wala nako himbis eh. Kay di man day mo mangaog wa himbis. So akong gituwa, gipakaon pagpaniud to ampo, pag-ukay ni auntie nganong wa man nimo ni himbis ning isda. Sa sigig sinimba nako madugay ko, pirmi ko makadungog ang way himbis dili pakaon. Mao na nga wa na nako ni himbis eh. Sa ato pakanon ta ni apil himbis. Dugay na uli ang among relasyon. Mao nang diabot pa kong college. Nganong nahimo kong born again? Kay usa kong ka-working student sa college. Hilabta na ang akong pati pagkaon, mga relief, dalhan ka o mga dilata, bugas. Unya pati ako snack sa eskwelahan, pakialaman. Buutan kaayo ang akong classmate nga usa ka pastor sa born again. Nga ding gradual siya og education pasado sa let apan nag-business siya nag-prosper mao na nagka-classmate me kay nga akong kurso education ni graduate kog commerce major in accounting nagka-classmate me sa commerce mao na gadidto ko nagakitag pagsimba nga muhilak yun ang mga tao naapay kumbo naay gitara kumplito tanan ang pastor mo unang muhilak lisod man pud og inigtan-aw nimo ikaw na di maghilak. Basta kay kung isud lagi sa bagol ang luha na ako sa born again,
murag ma 1/4 yun ng bagol. Grabe ang persuasion of emotion. Tandugon ka. Ang kasing-kasing tandugon nila. Mauna nga usahay mo, likay ka sa tanang mga bisyo. Tungod kay, mauna man po na imong hilakan kung mubalik ka, inigwali sa among pastor. Pero nganong naabang ko karon sa Katoliko. Ang ako mga grado kay prerequisite man ang history sa college, kadtong tanan ng mga kolehiyo na adire, ang ako grado sa history, kaya ang ako magong subject sa prerequisite sa college ko sa high school, naapa ang Espanyol. Hands up kuno to ang subject ninyo sa high school, Spanish ba? Hands up. O kani, mao niya pareha na akong edad. Prerequisite pa pag-eskwela na akong college ang Spanish. Mao bitaw nga pagbasa na akong Bible, nakaingon ko, wa man na ma-translate ang Biblia. Na ba may iglesia gihapon diha? Kay kanang iglesia, Spanish word na. Simbahan ng Binisaya ni ana. Mao na nganong nagkatoliko ko, tungod kay nangandila ako grado sa history sa college. Na ako pirmi sa library. Nakita na ako bisag asa ko magbasa ng history nga there is only one church founded by Jesus Christ, the Roman Catholic Church. Pagpaka nato ang Ginoo ni ana. Sa ato paningingon ko taliwala din hilak-hilak, maayo nga mga teksto, grabing pagwali with power ang wali sa mga non-Catholics, pero ang Katoliko ang winalihan sa ubang Monsignor. Kaya ako kunang spiritual director, namatay naman si Monsignor Ken Bickman, sa ako man ang Vice President sa Evangelizers Conference of Visayas Mindanao, ako ang Vice ni Brother Ali Aguspina. Maunang kahinay niya musulti si Monsignor Ken Bick, hinay, pero ugnay maposes, kapi-kapihan ra. Di gani ka mugawas, bantay kang mahuman kong pangapi. Mugawas ka ng demonyo, lang ko na. Grabe ang power ba? Hinay, di pareha sa powerful nga preaching, pero full of authority. Amen? Naa sa ila ang kuman sa mga evil forces. Baw na, nga niingon ko magkatoliko ko. O baw na ako misyon sa Davao, gipangita na ako asa dapit ni. Dito ko sa San Pedro Cathedral, sa auditorium, na may biblical theology nga klase, akong gipresentar ang akong kaugaligon, bahala ko ako'y kaila. Ning duol ko kay murag wa may makaila nako nga mga CFD. Mao na nga niduol ko sa professor sa nagkandak na itong biblical theology, niingon ko Monsignor, si Monsignor Bonifacio Burlasa, siya ang akong professor sa Biblia. Pag-eskwela na ko biblical theology, mao na nga diha kaniya, gusto ko makat-on daghana ang mga samad sa akong kasing-kasing sa nagkalailaing pundok ka akong giagian. Apan kining simbahan nga Katoliko makay tinuod, gusto ko makat-on ug sa kini. Giinan man ko ni Monsignor, sige, lingkod diha under observation pa ka. Aha ka kagikan. Kagikan man ko diri Agusan. Sa Agusan man ko di man ko taga Davao. Nakita niya ang akong desire ug iya kong gidawat ug nahuman ako ang biblical theology uban pa nga mga exegesis, mga figure of speech. Ug dito ang akong sinugdan sa ako pag-evangelize. Kay ang usa sa among mga objectives is to help edify and defend of our beloved Roman Catholic Church from the false accusation of our beloved Protestant brothers and sisters. Ang mga non-Catholics, dili nato sila kalaban. Ang mga lahi nga mga relihiyon, Taoism, Buddhism, Shintoism, dili nato sila kalaban. Pero kinahanglan atong matutuon ang atong mga pagtulunan. Ug dipinsa nato kini sumala pa sa atong unang Santo Papa sa unang Pedro kapitulo 3 bersikulo 15. Kinahanglan andam kabukanunay sa pagtubag sa bisan unsang mga pangutanang ipangutana kaninyo, apan himua kini ninyo ubos sa kaagok. Inaghat sa gugma. Mao na naatay Second Vatican Council, the spirit of ecumenism. Usa ko sa mga organizer ni ana. Kanang ecumenism sa Diocese of Butuan, naana ko karon sa Diocese of Prosperidad. Pagtigom sa tanang mga pastor. Tungod kay atong ipaila kanila nga ato silang mga igsuon. Bahalag na sakitan na kita kanila. Ang ilang pagpangatnaki kanato sakit na apan tungod sa mandato sa atong simbahan nga ecumenical, nga dili nato sila mga kalaban, magpabilin kita nga extend nato ang atong paghigugma sa nagkadaiyang mga pundok sa tinuuhan og relihiyon. Tungod kay mao kana ang atong ikaduhang Konsilyo Vaticano, the ecumenism. Apa dili moabot sa punto nga ila kitang abusuhan.
nga dauton kita sa atong kaugalingong panimalay, kinahanglan na naa kita sa pagdepensa sa mga pagtulunan nga naa kadato. Atong labanan ang ebanghelyo. Suportahan nato ang atong mga kaparian nga mao mismo ang naay authority ni ining tanan. Mao na nagsugod ang ako pagpagalagad gikan sa 19 ka tuig nga nabakyo mga akong spirituality, layo ko sa tanan nga mga santos tungod kay dili kay kami interesado ni ana apan ako na mawi sa diyang nahimo kong Katoliko ug full time ko nga Catholic. Naningkamot ko mahimong organizer sa PDR kanang Perpetual Dawn Rosary kanang Marian sa Catholic Charismatic Renewal Services na karon movement na sa una og Life and Spirit Seminar diin kini nakatabang aron mulambo ang ako spirituality ug makaalagad ako sa Ginoo sa akong kinabuhi. So ang ato karon recollection manininyo kaha hope nga matanggal ka ng mga sagbot sa atong kinabuhi. Wala may tao nga dautan. Basig buingon mo nga ngano nga man brad. Paghimo sa tao maayo man ang conclusion according to the book of Genesis. Gihimo sa Dios ang kabuhatan, katubigan maayo, good. Ang tanang conclusion niya good, ang mga kahayupan good, ang kalangitan good, ang tanan nga naa nag-ali good. Gihimo niyang tao good. Wa man siya buingon nga bad. Maayo ang tanang tao. Tanawa imo tapad ina maayo kang tao ingna. Ina maayo kang tao. Walay tao nga dili maayo. Sumala pa sa Ginoo. Pero nganong naamay dautan giingnan ko nagkanta kog retreat dito sa Guadalupe. Nganong muingon ka Brother Alan nga ang tanang tao puro maayo. Maayo na itong tao nga ngamong kanding kagabi inawa. Kadto nagkawat sa kong kanding, maayo na itong tawhana. Dili man ako'y nag-ingon nga ang tao maayo. Ang Ginoo man ang nag-ingon nga maayo ang tao. Kadtong tao nga imong giingon nga nakawa sa imong kanding maayo to. Ang iyang pagkatao maayo, pero ang iyang gibuhat nga pagpangawat sa imong kanding maoy dautan. Nasabtan ko ninyo? Mao nang naa sa Mateo 13:23 kadto sa 30 sa dihang nagsabwag ang Ginoo og trigo, di pagkagabi nagsabwag pod si Satanas og sagbot, nagdungan kinig panurok pagkabuntag. Unsa man ang giingon nila sa mga tao, ang ibong gisabwag magtutudlo sumala pa sa imong sambingay kining gitawag og trigo. Apa naduro kining sagbot? Amo bang pangibton kining mga sagbot? Ning ingon si Jesus ayaw. Kay kung inyong pangibton kining mga sagbot, maapil ang trigo. Muingon ka ba nga kining tawhana dautan? Ayaw. Kay kung muingon ka nga kining tawhana dautan, maapil ang iyang pagkamaayo. Ang nakapadautan sa tao, maaman ang iyang gibuhat o ang iyang mga bisyo. Ang sagbot ang iyang pagkasugarol, usa na kasagbot, ang iyang pagkapalahubog, sagbot, ang iyang pagkaanananggal, sagbot, ang iyang pagkabarangan, sagbot. Nasalipda na ang iyang goodness. Nasalipda na ang iyang pagkamaayo. Kinsa may mangibot ana ang silingan? Dili. Kita ra mismo ang muinanay og ibot ni ana. Sa dihang maibuta ka ng mga sagbot sa atong personality, sa atong kinabuhi, mubalik ang atong goodness. Mao na nga nahibaw naman kita nga the church is the mystical body of Christ. Colosas kapitulo 1 versikulo 18. Christ is the head and the church is his body. Unya niingon si Jesus, hear the church. 18:17 sa Ebanghelyo ni San Mateo, listen to the church, and if they will not listen to the church, let them be an anathema. Paminaw kamo sa simbahan. Unsa may giingon karon sa mystical body of Christ? Unsa may giingon sa church, sa teaching church? Naa kita niining panahon sa Kwaresma. Nagsugod kining Kwaresma ni atong Miyerkules Badles. Diin gibaglitan kita, pahinumduman kita, gagikan kita sa abog. Nga kinahanglan ang atong pagkayuman from Latin humus meaning ground. Kinahanglan ipaubos nato ang atong kaugalingon kung mahimo. Mudabop kita sa sacrament of reconciliation, the sacrament of penance, kanang gitawag sacrament of mercy, kanang sacrament of confession. Ipaubos nato ang atong kaugalingon isip ground kay kita yuta. Unya sa dihang ato kining ipaubos, mo follow kita
sa mga mandato di ining Miyerkules Badles hangtod sa Biyernes Santo, Sabado Santo, Domingo sa pagkabanhaw, gikan sa Miyerkules Badles padulong sa Domingo sa pagkabanhaw, 40 ka na kaadlaw bisa pagbuuli mo dito iphan ninyo og pila gyud kaadlaw, excluding ayaw lang ninyo i-apil og ihap, inigtan-aw ninyo karon, iniguli ninyo sa inyong mga kalendaryo kanang adlaw nga Domingo. Amen. Ayaw ninyo nag-i-apil og ihap. Lunes padulong sa Miyerkules pa na nagsugod. So Lunes padulong sa Sabado, ayaw i-apil ang Domingo. Tanawa ninyo nga naa kita sulod yan ang 40 kaadlaw. Adunay kalagdaan, adunay elements ang Kwaresma. Sa ato pa kung kita nagpabadles, mo follow kita ni ining mandato nga gihangyo kanato. Ang una nini kanang prayer, mo ni unang element. Sa ato ba ako mag-ampong ko alas 3 sa kadlawon, bisan sa kakapoy, bisan kahigda ko, mo-offer ko prayer apan sa dihang nisulod ang Kwaresma sugod sa Miyerkules Badles, dili na ko kadlawon lamang mag-ampo, akong gidubol sa gabi muampo na pud ko tungod kay gusto nako nga ipakita sa Dios nga kini ang mandato karon sa Kwaresma, nagparticipate ako isip Kristiyanos kayang gihangyo para sa kayuhan sa kong lawas ug talag. Ang ikaduha kining fasting and abstinence. Ang atong Santo Papa sa iyang mga humili, si Papa Francisco, sa mga nakalabayng mga katuigan sa Kwaresma, nagingon siya nga ang pagpuasa dili lamang kana sa pagkaon. Kung ang atong mata naadik na pag-ayo anang telebisyon o cellphone nga nagsige na tagtutok niya na 24 oras, gadagko na tagasto og load, ato kunong i-minimize, pwede nato katungaon na lang. Kung sa telebisyon pwede katunga, puasahan kuno nato ng telebisyon, unya kanang ato bayron sa kuryente 1,000 sa sige tagtan-aw niya kay nagpasting man ang atong mata niya nang tanan-aon sa ato paggamay na lang is 1,000 pagtan-aw nato sa bill 500 na lang, nakasave ta og 500 tungod sa atong pagpuasa. Sa mata, sa tiyan kung tagtulo ka plato atong mahurot, hibuo na lang nato sigurong isa. Pero ang abstinence, ang pagdili gyud pagkaog karne sa tanang Biyernes, Miyerkules Badles ug sa tanang Biyernes sulod sa Kwaresma. Unang Korinto kapitulo 8 bersikulo 13. Pero kung makaya nato kadi kita mukaog karne sulod sa 40 ka adlaw, makita nato ang atong health. Sayunan ka, wa tay karne-karne 40 days, makita nato ang atong panglawas nga mobaskog kini tungod kay mawash out sa atong physical ang tanang mga cholesterol nga gi-contribute sa gitawag og karne, mga triglycerides ug uric acid nga diin ma-wash out kanang tanan kung puasahan gyud nato og 40 ka adlaw kada. Nagdepende kana sa atong capacity. So mao na ang ikaduha, ang ikatulo ang almsgiving. Ato tanaw-tanawon kung asa dapita kita makatabang sa tanan nga na-save nato. Mao kini ang atong gisaulo nga kinahanglan ang matag Kristiyanos nga Katoliko mo participate. Atong himuon nga pulos magpamalandong ang atong kinabuhi, ibalik nato. Tungod kay ang Dios naghibo man kanato nga maayo, ibalik nato kanang maong kaayo. Sumabot kita sa punto nga magsaulog kita niining pag-anto sa Ginoo. Adunay usa ka managsuon, babae silang duha nga diid tungod kay gikapoy na sila sa highway, dako sila kayutaan, miingon ang nagkasabot silang duha, manghod og magulang nga mosuroy dito sa bukid nila. So active sila, mga buutan sila nga mga managsuon nga babae, sakto silang capacity as to financial capacity, unya ning suroy sila. Wala damha sa ilang paglakaw-lakaw, pag baktas-baktas sila, naguna ang manghod, nagsunod ang maguwang, niya sige istorya yung nana, ngayon nana di ang ilang yuta. Ang nahitabo, naaman day dako kayong halas ka banakon. Kaila mong banakon? Kana mamaak mga grabe, king cobra ang tawag anak. Mao nang anak kita, ang maguwang katong manghod, nga nagkuna, wag kita. Karon kay buambak na ba ng halas, aron pa ako ng manghod, gidagan sa magulang. Kaya aron niyang ilikay, paglikay niya, ang siya man ang napaakan. Niya grabe man ang binom, layo pa man ang ilang baktas. Niabot yun ang punto nga naluya na ang maguwang, samtang ang manghod na ning kamot nga maluwas niya ang iyang maguwang. Niingon ang magulang, manghod,
babae manggutang duha, o diya dili na ginako makaya, murag lain na gid ako gibati. Usa na lang akong isulti kanimo, ug tiban igyud kini, kung wa na unya ako. Niingon ang manghod manang, ayaw pagsulti ingon anak. Maning kamot ko nga mabuhi ka. Mabuhi man ako dili, timan ilang ning akong itugon kanimo. Kay murag lain na gyud ang akong gibati. Unsa man gina manang? Ikaw unta tong paakon sa halas ug ikaw ang mamatay. Pero tungod kay ako'y nakakita, instead nga kini nga kamatayon imo ako. Manghod, ayaw sayangi ang akong kamatayon kung mamatay man ugaling ako. Himua nga kining akong kinabuhi, din namatay ako ni aning mananap nga grabe kalala, nga unta kining akong kamatayon mao ang ugiya kanimo nga magpuyo kag maayong kinabuhi. Likay ang tanang mga bisyo, tumana ang mga kalagdaan, pagdebosyon sa mahal nga Birhen ug uban pa sa Eucharist aron makatabang kini sa imong kalag. Diingon ang manghod manang, dili pa lagi ka mamatay, pero kung mao ka na imong gusto, himua nga naay value ang akong kamatayon. Sige, hinay-hinay, hangtod ning bigay, nakabsag kinabuhi. So naa sa kasing-kasing ug hunahuna sa iyang manghod, nga tagaig bili ang akong kamatayon manghod. Mao na ang sa dihang gilubong na, pila na kabuhan na nakalabay, adunay mga handiyag ang kalibutan. Madunggan niya ang handumanan nga namatay ako ug ang akong kamatayon ayaw kini wad-i og bili. Mao nang dili siya moadto anang naay mga tanyag sa kalibutan. Kay mahimong way bili ang kamatayon sa iyang maguwang. Ako kini gihimo nga istorya ang moralismo ni ini in connection kakita man ta ni ana. Sa dihang magpatuyang ta sa atong kasalanan, ang kamatayon ana nga tao atong gipakaway bili. Moadto ta sa mga bisyo, hinumduman nato nagpakamatay si Jesus. Pinakamemoryadong teksto sa mga non-Catholics ang John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, for those who ever believe it in Him should not perish but have everlasting life. Gipakamatyan kita ni anak, pero adto kita magpalayo kita, di na kita moampo, di kita magpuasa, dili kita mag-abstinensya, di kita mag-almsgiving, wala tayo charitable nga gipanghimo, walay bili, murag way bili ang iyang kamatayon. Dili na to pwede nga himon nga way bili ka na ang kamatayon kung magpatuyang kita sa itong mga bisyo. Murag way bili ang kamatayon ng tawhana. Niining panahon sa Kwaresma, tagaan nato bili ang kamatayon ni Jesus. Dako kayo ka na og balyo. Sayunan ka ng mga wounds niya, kanang namay gamay nga libreta, kanang Lords of Pardon, kakita mo anang gamay, kanang magdebosyon na 5,000 plus wounds. Way labot atong mga tunok nga halos gibunalan gyud aron halos maabot sa mapangig aron katong korona nga tunok dili bawak. Grabe ang iyang kasakit. Maubitaw na nga sa panahon nga adunay mga tanyag ang kalibutan, mahinumduman ako. Nagpakamatay si Jesus unya ang iyang kamatayon ibaylo lang nako sa kahilayan. Tabangi ko Ginoo. Dagay kong grasya nga akong kinabuhi, mahimo kini nga mabulokon tungod kay sumala pa sa Genesis kapitulo 6 versikulo 3, 120 raman ta katuig pero naay mo lampas kay naapay mga misyon, naay mo sobra ba? Pero pag-develop sa libro ni Salmista David, Salmo kapitulo 90 versikulo 10, pila na lang kita katuig, 70 ug 80 na lang kita. Tanawa ko na imutapad ug maabtan pa ba na ug 80 tutuki. Kung maabtan pa ba? Mauna lang na. Kung panalit mo, sobra ka na, basig na apataywa mahuman nga misyon. Mauna nga himuon nato nga kanang 80 katuig, 120 katuig, kaya naan na may mga award karon ang 80, ang 85, 90, 95 sa kagatos, naanay award, naanay reward sila, nga madawat sa MSWD, PSWD. Nakakanda ko retreat yaning mga 80 anyos pataas kaya nag-birthday 105 man ang edad. Ang giimbitar 80 pataas. Diha ko sa ilang video dito sa Bilianes Gym, abi na ko wa pay tao. Wala ko musod. Ngano man eh? Nga ang ilang giingon nga magsugod ko alas 8. Na anak ko alas 7:50 wa may tao. Mandi ay kay kadto di ay nag-request.
Kadto nagsaulo ag-invite niya tong kuan para ni atong maong refleksyon nila. Alas 7 pa na dito sa sulod. Pagtanaw na ako na naman dahil silang tanan dito sa sud. Untay man dahil sila. Pagsugod na ako, bisag kung sao pa na akong istorya. Wa gyud mo tingog sige lang tan-aw na ako ingon ana, ako nakadungog baka ning mga tawhana. Bisag kung sao na akong istorya di ibang yun. Mao nang giingnan nako, pila inyong edad? 70 80. Pag ingon 80 hansa pag 80. Paggamit ako anang Salmo 90 ka 80 ra ta katuig. Giingnan nako sila, dapat kamong tanan patay na kay 80 ra man dai mo nangingon siya sibba ko nakadungog man di ay. Pero gi-extend pang inyong kinabuhi. Abi ninyo kadtong ilang recollection pag human ni adto kay birthday man adtong 105 ni hangyo ang mga anak tag 80 anyos na puntong mga anak niya. Na Brother Alan, pwede ba i-pre-over nimo ang among mama? Sayang adlaw na tawhan. Aron mo unsa may purpose? Ug mag-pre-over ka pag uladon man nimo kung say tuyo nganong i-pre-over? Aron mo taas ang iyang kinabuhi. Nako ngano? I-pre-over mo taas kinabuhi 105 naman eh. Mao na nga ang iyang mga anak pipila lang ang naa, mga professional ang uban nag-excel sa ilang business, mao nang ilang sila host. Ako nagkanda ko diadto nga naghunahuna ako nganong mangayo pa ni nga mutaas pa ang kinabuhi. Nganong ingon ini ang ipangayo ni ining nag-edad dako na. Mao nang paghuman ako pre-over ang utana ko adtong isa nga tigulang nako, Mister, Nay, kay maglula man ko adtong nag-birthday. Kanang ngano man ngayon ana man ang ipangayo. Ningon siya abi nimo Brad Alan. Unsi mi ka magsuon. Kakita ka unom rami, wa manambong ang uban. Kay naa mi conflict. Dili gusto si nanay nga mamatay nga dili kaming tanan magkahiusa. Mao nang kanang iyang pagpapre-over sa imo nga nangandoy siya nga mutaas ang iyang kinabuhi kay ang iyang tinguha nga magkausa kami, magkasinabtanay kami nga iyang mga anak. Gusto siyang mutaas ang iyang kinabuhi kay kanang pagsinabtanay dili pa kala kumplito ka na. Hope nga dili kita magharbor ni ana mga hatred, baga ill feelings ug mga hurts. Amen. Dili nato pagkamatyan kanang mga wa makabayad og utang nato. Nagikalimta na lang kung dili atong ipangampo sila kadto tanan nagpasakit kadato ato nang hangyoon ang Ginoo nga naa nay reconciliation aron kita andam nga mudawat sa iyang grasya mahimong mabulukod ang atong pagparticipate ni ining Kwaresma. Ning lampas sa gyud tuod alas 9 niingon si Brad Paul basig na pa mo'y pangutana pero murag lain naman mong tinanawan ako. Kaya actually, mo entertain man gyud mi og mga pangutana ninyo. Basig na atod boy mga pangutana before ko mo end. Kay kadto lang siguro tungod sa oras, basig ag uban kaninyo manarbaho pa ugma Lunes baya. Lag seremony ug uban pa sa mga empleyado. Dugay man ko sa gobyerno tungod kay nag-advance lang ko retire. Usa ko sa mga membro sa Chief of Office Club sa provincial government o Bagusan del Sur. Before ko ning exit. Mao na nga ako putong give value, give treasure ang akong kasinatian isip empleyado sa gobyerno o gikan sa pinaka ang sugod nako kanang ikatulo ba nga ubos nga posisyon. Unsa ba ikatulo nga ubos? Ang una nga pinakaubos utility. Ang ikaduha kanang bookbinder, mao na sila ang way mga eligibility. Unya kanang mga administrative support naman na ron, aid pa na sa una with eligibility na. Nagsugod ko diha padulong sa pinakatap. Hinahinay. Ug mao na akong journey sa pagpanarbaho. Isip ako pong gikalipay nga nakasidati kong ingon ni ana, unya nag full time ko sa Catholic Apologist Movement of the Philippines, ako man ang founder ni ana, uban sa akong National Spiritual Director nga usa ka membro sa SBD nga kaparian in the person of Reverend Father Joseph Audiencia, SBD, Societas Verbidibini. Mao na ang camp na tukod sa Diocese of Ipil, ang Bishop Tunel, o ang akong misyon o evangelization kasagaran katong wapay COVID sa mga Muslim areas. Mao nang sayon ra i-evangelize ang pareha natong Kristiyanos. Kaysa mag-evangelize ka nga ang kapilya sa Katoliko, mga diha lang og didto sa katong naay monitor ba diha.
pultahan moski pud na sa Muslim. Mag-atbang lang. Mao na nga very crucial ang evangelization kung naa ka sa area sa mga tao nga dili sila mga Kristiyanos. Uban-uban sa pag-ampo, daghan man hinuon pod ang ato nakabig. Daghan ang mga Muslim nga kuan pero sila dili sila gusto nga ma-voice out. Gawas gusto na nga magmartir. Tungod kay very crucial pod sa ilang nga part as Islam ang iyon ana. So hinay-hinay ang journey sa pagpangalag. Akong giingon nga mintas makaya pa mag-alagad ko sa Ginoo uban sa akong pamilya nga kabing tanan magkahiusa. Kay nindot ko nagkahiusa ta sa yuta sa gingharian sa Dios diri, magkahiusa pud ta sa langit. Subo kung atong bana to sa impierno unya kita to sa langit. Unya mo singgit nga asawa ko ituslob sa lang imong tudlo diya sa tubig kay init diri. Di wa na tay panahon ana. Lucas 19:31 sa kasinatian ni Debes katong dato ba og si Lazaro didto sa sabakan ni Abraham sa wa pa maabli ang langit. Amen. Ang dugo ni Kristo sa iyang kamatayon mao ang nakapaabli sa langit. Mo nang sa iyang pagsaka ang katong didto sa Abraham bosom uban pa ang iyang espirituhanong kahimtang nagwali sa mga espiritu na bilanggo iyang gidala ang angayan sa langit didto gyud sa langit. So atong pagka-Kristiyanos, puno kita sa pag-antos. Samara na kita, ang una natong mga kauban, nag-antos na sakitan sila. Pero mao ka nag-iingon sa atong unang Santo Papa, unang Pedro 4:16, kung mag-antos man ugaling ako, kung maglisod man ugaling ako, unsa pang magkasakitan, ako kining dawaton, kay ako Kristiyanos man. Amen? So manghinaot ako, nga niining gamay, nga panahon sa abong presensya, mahimo unta nga hapsay, mabulukon ang inyong pag-participate niining 40 ka adlaw nga atong handumon ang Pasko sa kasakitan sa atong Ginoo. Puro man ni Pasko, Pasko sa pagkabanhaw, Pasko sa kasakitan, Pasko sa pagkatao, nga mao kana ang mga dagko nga mga event as to liturgical guide nato para mo participate kita uban sa mga indulhensya partial or plenary nga atong madawat para sa mga temporal punishment nga mairis. So daghang salamat ug maayong gabi. Salamat kay Father sa atong associate nga Paris Priest, Father Tado nga niya ug ang Brad Pablo guban pa makauban ako. Maayong gabi pag-usap. Salamat Bro Alan. So nadungog na ninyo ang upat ka dahil laing relihiyon nga nakatoliko na. Kamo mangutana mo na ako nga unsay akong relihiyon? Mutana mo, ato lang dalion, katoliko gihapon ko eh. Oh, siyempre, upat sila, naagi katoliko. Di ba? So, once again, magpaila-ila ko ninyong utro, kaya ako rabay master of ceremony, basig wa pumukaila na ako. Sa akong Facebook account mo ni Dudong Malasa Dihulde. Pero ang akong tinuod nga pangalan, Rusa Rito Malasa Dihulde. Si Rusa giuyab ni Rito tibuok adlaw. Mo nang Rusa Rito Dihulde. Lo, di ba? Gi-combine ang pangalan sa inahan ug amahan. So nahimo siya Askang Malasa. Middle name kang gyapon nako Malasa. Askang Malasa oy. Kadayon sila si Rusa ug si Rito tibuok adlaw pag. Oh, bitaw dako na kong kalipay nga naimbitar ko dinhi sa inyong lugar sa Higakit. Sa year 2020, pag seminar nako sa Oasis of Love, didto nakaila nako ang inyong kura paruko. Kinsa gali inyong kura paruko diri? Si Father Ronan. Wa ko magdahom nga pag anhiday nako, pagsaka nako ng hagdan, iya mading naong akong nakitaan. Dako na kong kalipay nga nakita na akong batchmate sa Oasis, batch 78, nga gikan atong 2020, nagkita may 2025. Sa una, mga matso pa may. Karon dagko nagtiyan. Nag-isig kataw, anay na lang yun mi. So,
Niingon gyud ko, Pads, ni-improve na gyud ta. Nga naman, brad, nanagko na ta. So, mao gyud to, dako gyud akong kalipay nga naimbitar mi diri through Brad Paul Ata. Bisad to amis kabukiran, nakasinati mi dito, bisang unsa na lang, lubak-lubak, ulan, init, pero andam namong gidawat ang tanan para ang katong dito sa kabukiran may na lang malamdagan nilang hunahuna nga unta dili sila mamalhin sa laing relihiyon. Sab dako na kong pasalamat kaninyong tanan. Once again, thank you kaninyong tanan. So, salamat mga kaigsunan na nagmalampuson ang ato taghimo kuman. Mapasalamaton ako sa ato PPC President na siya Timanit. Iban sa mga PPC Chapel President sa lain-lain kapilya na tungod sa among mga kasabutan nahitabo gayud nato dako na kalihukan sa ato parokya, no? So ako din nag-initiate na makahimo ta ng pareha ini na kalihukan kuman. Abot kami sa Lasikam area o gani sila Brother Paul kay silong paman hapon mo uli dyan extension na mo na himuon na market preaching dito sa Mahanob, no? So ang taga Mahanob andam ta adto kami sa Tiangge silom para dili sayang ang pagkanhi nila ni Brother Paul iban sa mga pastors na namalik na sa simbahan. Kaya Mahanob sa una makita nimo na grabe ka devoted, no? Grabe ka kuan gayud sa pagsimba pero kuman nagkagamay na, no? So sa klaro na pagkasulti waya gayud ako makahuman sa pagtudlo. Nag-retire ako, namili ako sa Ginoo o sa trabaho. Simbahan na ako tagpili kay para sa ako isa ka idlap mawaya ko dinhi nangandig ako na makasuyod sa langit. So dako ini nakatabang para sa ako na bisan ko mapatay man ako, at least nakadaya kami ng kayag para makasabot ang iban mga Katoliko na namalhin na hinay-hinay na namalik tinuod dyan mga kaisunan. So amo dyan na yako sayangi gani dyan iban mulaw na kasayang ni mo nag-retire ako kabata pa 56 pa ko nag-retire pero waya ko na ako sayangi dyan waya mo sweldo ini pero tagdawat na kini para sa gawain sa atong buhay na Diyos, no? So amo dyan na dili lamang ini mahitabo kuman kundi hangtud-hangtud dyan mo program sa kuan sa radio, no? So, kada Domingo dyan sa Click FM, dyan mo program ni Brother Richard Hinampas. Alas 10 hangtod alas 11 sa kada Domingo. Dyan sa amo ni Mano Marcos sa higa kita chapter sa Sipdi. Pero temporary ano yung tagkuhan tungod sa dako na pagpangandam namo sa ini nakalihukan. Kaya dili gayud basta-basta, no? Sa klaro pagkasulti, way klaro na ako natuyog sa ini nakalihukan kay dili lalim, no? Pero nagpasalamat nalipay kami na ini gayud kamo iban sa amo kuman, no? Kay kun waya kamo mag-uno naman kami na magsasangyaw lisod sa kumbangko anamo sangyawan, no? Pero malipadyon kami na naghatag sa mo kaugalingon para sa Ginoo o sa simbahan. So salamat sa ato mahal na padrikura, paderunan, kay kun waya si mo approve sa ini nakalihukan, waya sa amo mahimo mga opisyalis sa simbahan. Iban sa ato aktibo na sikan assistant paris pres si Father Tupi, no? So permanente kami dri si sir kay na gani umay mo itabang sir, no? Kay mag-extend naman sa ang kalihukan silom sa Mahanob. Laong ko dri ihatod ka nato si Brother Paul sa Surigao. Iban kuno sila. Dri salamat dri. Salamat sa imo kanunay. Nakita na nato mga kaparian kung ono ang nato taghimo kuman. Dito sa Lasikam area nalipay gayon sila arang kamok sa buya sa siko-siko. Makita nyo i-upload namo sa ato group chat sa parokya, no? Ano mo mga activities. Pagkatapos pwede nato tanawon sa kan Brother Paul YouTube. Makita nato i-search niyo sa Paul San Pablo Alimano, makita dyan. Ang tanan mga activities nato na taghimo din ni makita dyan nato sa channel, no? So sa ngalan sa PPC officers, iba ni Atimanit sa ato mga kaparian,
salamat kayo sa inyo pagsuporta sa ini. Gani ako magdahom na amoy ni kamok ang mga tao na mutambong, no? So ubay-ubay grabe kamok nato mga attenders kuman, no? So dako ang kalipay namo mas labaw na nalipay nato Ginoo. Palakpakan nato atong Ginoo. So kuman adisirta mo uli, jaw mo tag-prepare na snacks. Waya lamang jaw na mo i-serve ko man at tididing kay magkasamok man sayang ang nato pagpamati, no? So paggawas nato, hinahinay lang mo kuha dito para sa ato snacks bisan ulihin na, no? So jaw si Padre, ako ihatag ang time kang Padre. Maayong gabi sa tanan. Before ko maghatag sa final blessing, no, sa nangari din karon, bot ko nga dili ko magdugang o pagtulunan o sulti, ang ako lang ang gusto na ko i-appreciate ang nahitabo karong gabi una. Tinuod makayon kita nga diha sa Matthew chapter 19 verse 26, for man it is impossible, but for God nothing is impossible, no? Kung sa tao imposible kini, pero sa Dios walay imposible. Ato na dungog karong gabi una nga maisugon, madasigon nga nagsangyo sa ilang pagtuo gikan sa laing tinuhan nga nasulod sa atong pundok sa simbahan Katoliko. So sayod ako nga gamay ra ilang nihatag, dili igo, gamay lang gyud kay mubo ra ang panahon, pero I do hope nga igo na kato nga makapukaw sa matag usa kanato. Nga kita nga dugay na nag-enjoy sa grasya nga naa diri sa simbahan nga aya nga tinukod sa Dios, nagulaw-ulaw, no? Whereas kining pipila nga mao pa lang sila sulod, bago lang kasinatian, maisugon og balasigon nga nagsangyaw. Hinaut unta nga igo na sila nga gipadala sa Ginoo aron paghikap sa atong kasing-kasing aron kita sa mahimong sama nila magsasangyaw ngadto sa uban. Kung nalipay mo nga nakadungog karon, hinaut nga daghan pay malipay pinaagi sa inyong pagka-instrumento nga naa dinhi karon. So buot na ko pasalamatan ang Ginoo kay siya gid ang hinungdan nga nahitabo ning tanan. So salamat sa Ginoo ning dakong grasya nga niabot sa atua. Pasalamat ko sa atong in behalf ni Father Runan, atong kura paruko, wala man siya, ako iyang kauban diri, ako magpasalamat una sa kang Sir Pablo nga siya gid ang kusog daninguha niini nga magpadala nining mga katawhan kining mga mensahero, no, uban ning atong mga dating mga pastors nya karon mga Catholic faith defender na. So salamat ka Rajaw, Sir Pablo, sa atong mga brothers, sa atong moderator, sa atong mga sharer, sa atong PPC president, si Mama Net nga nag-hands-on gyud sa kusina, nga mo ni atiman sila pagpakaon, no? Sa atong mga kusinera, taga-opisina, sa Diding, uban ang taga-opisina. O of course, kamong tanan nga gikan sa nagkalain-laing kapilya, layo intaw yung gigikanan, pero ni ari kamo diri. Pero salamat sa Dios kay hinaot nga ang kagutom sa atong pagtuo nabusog karon, o kung wala man nakabusog nakatilaw, o kung tinuod nga nakatilaw kung giganahan ato kanang busgon sa kanunay, no, pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Dios, pagpaambit sa pulong sa Dios ngadto sa atong isig kaingon. So maora kadto, daghang salamat sa tanan og mabungahon nga pagpangandam sa Kwaresma alang sa pagsaulog dakong kapistahan ang Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoo mao ang Easter Sunday. Manindog kitang tanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Natapos na ang atong ginahimo nga kalihukan, panglakaw kamo sa kalinaw, dad-an ninyo ang kalinaw ni Kristo.